kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it. Christmas is just around the corner. Nakong Christmas, nasa kanto na ng Roas Boulevard. Lapit na lakay. Oo. 89 days na lang eh. 89 days na lang. Kaya pala. Magandang hapon, Pilipinas. Thank God it's Friday, TGIF. Nganganin. Michelle, Wala pa doon sweldo. na ba? Wala pa Nganganin lang kayo. Konti na lang. Kala ko meron. Magandang hapon, ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, 27 ng buwan ng Setyembre. Nako, ba naman ito? Wet Christmas. Bagyong Julian, posible pang lumakas bilang bagyo. Di ba? Bagyo na nga. Ayon sa Pag-asa. Bad news! Presyo naman ng mga produktong petrolyo may pagtaas sa susunod na linggo. Yan ang bagyo. Good news naman, vacation service credits ng mga teachers sa buong taon. Dodoblehin ng DepEd. Itong si Secretary Berusifol. Sani Angara, mapagmahal talaga sa mga teachers. Dating PCSO General Manager Rina Garma itinurong nagpapatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Wow. Yes, it's final. Tapang pala nitong si dating Colonel Rina Garma, ha? Babae yan, ha? Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo kinasuhan ng contempt dahil daw sa pagsisinungaling sa Kamara de Representantes. Dismissed Mayor Alice Guo nag-plea ng not guilty sa kasong qualified human trafficking. PBA player John Amores at kapatid kinasa naman na attempted homicide. Warehouse sa Marilao, Bulacan ni-raid ng NBI kahong-kahong agricultural products na kumpiska. Aba? Yan na, sample lakay. Kumikilos ang mga taga-NBI, Director Jimmy Santiago, ha? Abay, kasasabi lang ng Pangulong Marcos kahapon na hahabulin ang mga hoarders, smugglers, ayan. Sinimulan kaagad ng NBI. Go, go, go! Hanging bridge naman sa Nueva Vizcaya bumigay. Naku, Diyos ko. 50 katao sugatan. Samantala, smart users na perwisyo na naman ng muling magkaaberya ang telco company. Aba, anyari na sunod-sunod hack na naman. At ngayon sa detalye natin mga balita, hindi inaalis ng Pag-asa ang possibility na lalo pang lumakas ang bagyong Julian at umabot na sa typhoon category. Dahil bagyo ngayon, ha? Pati sa Amerika pinagsisibak-evacuate na yung mga taga Florida, ha? USA. Ayon sa Pag-asa, posibleng maitala ang pinakamataas na signal number 3. Wow! Sa mga lugar na daraanan ng bagyong Julian.
Batay sa weather bulletin ng Pag-asa, halos hindi gumagana ang bagyong Julian sa silangang bahagi ng Batanes. Huling namata ng bagyo sa layong 525 km sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin abot sa 55 km malapit sa gitna. At may bugso o gastines na 70 km bawat oras. Sabi ng Pag-asa, posible namang itaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley ngayong araw ng Friday. Masamang balita naman para sa ating mga motorista dahil nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa unang araw ng Oktubre sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, 30 sentimos hanggang 60 sentimo ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina, habang 65 sentimo naman hanggang 90 sentimo ang pagtaas sa diesel. Posible namang maglaro sa 40 sentimo hanggang 50 ang galaw sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa nakaapekto ang pagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at iba pang geopolitical tension. Samantala, humarap ngayong araw sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil naman sa isyu ng extrajudicial killing, pogo at illegal drugs bilang witness na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG at si dating Corporal Nelson Mariano. Batay sa testimonya ni Colonel Mendoza, isiniwalat nito na inutusan daw siya ni dating PCSO General Manager Royena Garma si Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo na ipapatay. Wow! Si PCSO o dating PCSO Board Secretary at dating Police General Wesley Barayuga. Wow! Ayon kay Colonel Mendoza, nakipag-ugnayan sa kanya si Leonardo at sinabing may kokontak sa kanyang isang tox na tao ni Garma sa CIDG para utusan siyang maganap ng assassin, papatay para sa sinasabi nitong special project na isang high-value individual. Sinabi pa ni Colonel Mendoza na pinangakuan siya ng 300,000 pesos mula kay Garma bilang bayad sa kanilang trabaho. Pero ang natanggap lamang niya ay 40,000 pesos lamang. Naku, binukulan pa. Ganito ang paliwanag ni Colonel Mendoza. Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Wow. Ganun-ganun na lang? Kaunay nga ng balitang yan, Lakay, pinatawan ng contempt ng House Quad Committee si Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa pagdinig ng komite ngayong araw. Ito ay matapos pabulaanan ni Leonardo na may naganap na pagpupulong sa pagitan nito at ni dating CIDG Officer Royena Garma kasama ang mga miyembro ng PMA Class 1996-97 kung saan binuo ang Davao Template. Sa interpellation ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, sinabi nito na kasama umano sa naturang meeting sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Sa impormasyon ni Paduano, isinagawa umano ang nasabing pagpupulong 3 araw bago ang mga sunod-sunod na patayan sa mga bilangguan na may kinalaman sa illegal drugs, kabilang ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Penal Prison Farm.
Farm. Matatanda ang nauna ng kinumpirma ni Garma at Nooy Davao Prison and Penal Farm Warden, Senior Superintendent Gerardo Padilla sa mga unang pagdinig ng Quadcom na nangyari umano ang naturang meeting. Sa ilalim ng contempt order, kulong si Leonardo sa Kamara hanggang sa makumpleto ng joint panel ang committee report nito. Samantala, naghain naman ng not guilty plea si dating Mayor Alice Go sa kasong qualified human trafficking matapos basa ng demanda sa Pasig Regional Trial Court kaninang umaga. Ang kay Attorney Nicole Hamilla, abogado ng dismiss sa Bamban Tarlac Mayor, very firm, astig, ayan, matigas. Ang kanyang kliyente na wala itong kasalanan sa nabanggit na atrasong iniugnay na illegal pogo sa kanya. Matapos na mga matuloy ang arraignment at pagsisimula ng pre-trial via video conference sa Pasig City Jail, nakatakda namang ilabas si Alice Guo sa Pasig Female Dormitory para dumalo naman sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong hapon. Abay, nandyan na ba man ang Milky? Narito si Attorney Nicole Hamilla. Yes po, pre-trial and arraignment, we are done with that. Arraignment, so of course, we pleaded not guilty, or Mama pleaded not guilty with the crime alleged. Ma'am, bakit not guilty? Well, syempre, hindi siya guilty talaga sa kina-crime, or I mean sa sinasabi nila, kasi ang allegation is qualified human trafficking. So number one, she has no participation naman po talaga. Yun naman po. Without going into further details kasi baka naman masubjudice tayo. Pero ayon kay Attorney Hamilla, malabo nang paalisin si Alice Guo sa Pasig City Jail. Pero may mga option pa rin silang hihilingin, gaya ng patuloy na pag-iit na ibalik na lamang ito sa Campo Crame para sa kanyang seguridad. Bagamat mabilis umanong mag-adapt si Mayor Guo sa loob ng kulungan, aminado raw itong napapagod na siya. Sa kabibiyay, pata iniinda pa nito ang sakit sa baga, kahit ito ay nagnegatibo naman sa sakit na tuberculosis. Sa iba pang balita, kinasuhan na ng attempted homicide ang PBA player na si John Amores kasama ang 20 anyos nitong kapatid. Matatanda ang sumuko ang dalawa sa Lumban Municipality Police Station sa Laguna nitong Huwebes ng madaling araw matapos masangkot sa pamamaril sa nakalaro nilang basketbolista na si Lee Cacalda. Maaaring makapagpiyansa si Amores sa halagang 24,000 pesos habang 10,000 pesos naman para sa kanyang kapatid. Una rito, sinabi sa DZRH ni Laguna Provincial Police Spokesperson Lieutenant Colonel Jojo Sabeñano na kasalukuyan ng hinahanap ang baril na ginamit ni Amores. Ayon kay Sabeñano, na ihagis ito ni Amores dahil sa pagkataranta matapos biglang sumabog ang sinasabing baril. Sumabog yan, nag-jam nga eh. Samantala, kahong-kahong agricultural products ang sinamsam naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang bodega sa Marilao, Bulacan. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, galing ang mga smuggled products sa China na tinatayang nagkakahalaga ng 200 milyon na nakatambak sa CS Cold Storage and Processing Plant Corporation sa Santa Rosa 2 sa Marilao. Kabilang sa mga nasabat na mga tauhan ng NBI at mga tauhan ng Department of Agriculture, frozen meat products. Wala bang ano rito? Ano ba yun? Yung Peking duck? At nabubulok ng mga bawang at sibuyas. Naku. Palaka. Aba, meron pang palaka. Wow. Karne ng kalapati, seafoods, french fries at iba pa. Sinabi ni NBI Anti-Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok
na hindi bababa sa 120 million pesos ang tax ang hindi nabayaran kaya sinalakay ang pasilidad. Sabi naman ni Director Santiago, 2 Pinoy at isang Chinese nationals ang kanilang subject sa follow-up operation na nagmamay-ari ng nasabing kumpanya. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdedeklara sa Misamis Occidental bilang insurgency-free province ngayong araw. Sa seremonya sa grandstand ng Tangub City Global College, iprinisinta ni Governor Henry Wamil kay Pangulong Marcos Jr. ang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan para sa deklarasyon. Bago ang deklarasyong ito, matagal na panahong ding naging ground ng communist insurgency ang Misamis Occidental. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang AFP, DILG, LGU at iba pang stakeholders sa pagtatrabaho para makamit ang kapayapaan sa probinsya. Narito ang Pangulo. After years of consistent and resolute security, peace and community building, we have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. We have successfully dismantled the key leadership of the former insurgents operating in Misamis Occidental, which have now led to their reintegration into society. At sa ugnayan ng pagdalo ng Paulo Marcos sa Misamis Occidental, diyan ay pinasinayaan din yung pinakamahabang tulay Misteya, ha? Sa buong Pilipinas. Hindi na San Juanico Bridge ang pinakamahaba. Yung Pangil Bridge na may habang 3.2 kilometers. Tinalo ang San Juanico Bridge na 2.16 kilometers lamang. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. PBA player John Amores at kapatid kinasuhan ng attempted homicide. At hanging bridge sa Nueva Vizcaya bumigay. 50 katao ang sugatan. Anong gamit mo? Globe ka ba o smart? Globe lang kayo. Akala ko dito ka o kaya minsan doon, minsan dito. DJ. Amin. Ayan. Smart users na perwisyo na naman ng muling magkaaberya ang telco company. Hanggang ngayon ba? Hindi pa naayos. Ayan, kung sa mga smart users. Standby sa ating pasumpong-sumpong daw. Parang bagyo laki, no? Pasumpong-sumpong. Ang detalye ng mga balita yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Isa Suntay at Dr. Evelyn Laureta. Bilis ng oras. Alas 4:26. Break Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:34. Sa detalye pa rin natin mga balita na kompleto na ng Armed Forces of the Philippines ang rotation and resupply mission ito sa Ayungin, Seoul sa kabila ng patuloy na presensya ng mga barko ng China. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, naitid na ng MB Lapu-Lapu ang mga supplies at bagong tropang tatao sa BRP Sierra Madre noong September 26. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na tagumpay ang Roreket na may 8 barko ng China na naispatan sa nasabing lugar. Alamin nga natin kay Colonel Francel Padilla ng AFP kung bakit himala. Ayan. Bumait ba ang mga Chinese? Ayan, Chinese Coast Guard. Hindi tayo sinita, hindi hinabol-habol. Colonel Francel Padilla, Colonel, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Thea. Magandang hapon po, Sir Deo. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Abay, anong ginawa po nating mga kasundulan na Colonel Francel Padilla at
parang biglang naging maamo na yata ang mga Chinese sa paghatid natin ng supplies dun sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sir, lakay ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas nga po was able to deliver po itong ating mga supplies at na-rotate na po natin ang ating personnel without any interference po. No? We remain vigilant po and prepared to respond to any challenges in protecting our personnel and our operations if the need arises po. Yan, hindi ka lang may kinalaman na Colonel doon sa unang pag-uusap ng opisyal natin sa DFA at AFP yata ng yung pag-uusap ng Pilipinas at China para pahupain po yung tensyon sa West Philippine Sea, Colonel. Kay Deo, we acknowledge po na ito nga pong mga diplomatic channels natin such as itong bilateral consultation mechanism natin o yung DCM, sir, nakakatulong po ito na ma-de-escalate po ang tension nga dito sa lugar na ito at yung pag-facilitate ng ating pag-uusap. However po, sir, any other specific conclusions from the BCM, ipasa po namin ito sa proper agency for this, which is the DFA po. Matanong ko na lang din po, Colonel Francel Padilla, kung dito po medyo naging maluwag ang CCG, hindi po ba sila mas naghihigpit naman? Baka meron silang mas pinagkakainteresang lugar, kaya naman nakalusot tayo ng mas maalwan dito sa lugar na to? Sa ganito, Ma'am Thea, we do not want to speculate on the actions of the Chinese. Ang mahalaga po, we were able to perform our mission po in rotating our troops and of course, delivering their essential supplies po. Ayan, okay. So, magandang balita yan, Colonel. So, gaano kalayo yung barko ng Chinese Coast Guard nung pumunta po itong resupply mission natin? Hindi ako nabigyan, sir, ng exact details na kay Deo, sir, kung gaano kalayo ito. But what I have are the numbers, which is 8 nga daw po itong iba't ibang Chinese vessels na na-monitor dun sa vicinity. But however, they pose no threat to the mission and our personnel were able to complete the mission and sustain po yung presence natin dito sa shoal natin. Itong Sierra Madre, saan po ba malapit ito, Colonel? Malapit dito sa Palawan o malapit sa may Zambales? Palawan po ito, sir. Palawan. Lakay, Colonel, kamustahin ko lang din yung naputulan ng daliri. Kamusta na po ang sundalo na yun ngayon? Recovering naman siya, Ma'am Thea, binibigay naman po natin yung proper medical attention to him. We have our AFP hospital to look after his welfare and tuloy-tuloy naman po yung pag-recover niya, ma'am. Kung ganitong parang sa tingin natin, parang lumalambot ang China sa pakikitungo sa atin, Colonel, abay mahikayat ba tayo na alisin na yung typhoon missiles ng Amerika na nandito sa ating mga teritoryo, particular sa Northern Luzon, Colonel? Lakay Deo, ito pong presensya ng missiles na yan para po ma-upskill po yung ating mga kasadaluhan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dahil siyempre, sir, we're trying to modernize. We also want to upgrade our capabilities. And yung presensya po niyan, natutulungan po tayo para matuto on how to use it and of course have our interoperability. Ayan, bakit gano'n na lamang po ang pagprotesta ng China at pati Russia? Nakikialam din. Kinu-question din yung pananatili ng mga US missiles ng Amerika dito sa atin. Ano ang nakaambang ba sa kanila ito at sila ay nagrereklamo, nagpo-protesta, Colonel? Lakay Deo, wala naman po kahit sinong nasyon ang protesta kung paano po protektahan ng isang bansa ang kanyang depensa. So this is ours, building our defenses and looking after our defense posture and of course sovereign. So no country can dictate on to fortify us. Ayan, at saka pang-depensa naman yan, Colonel, di naman tayo agresibo dahil una, di naman natin kaya. Ayan, so, just in case. Kung may nagmamalasakit sa atin, bakit di natin tanggapin, di po ba? Opo, sila kay Dea, hindi naman po ito particular country, but it is there for our defense posture po. Yung ba missile na yun, abot ba ng China hanggang Russia, Colonel? Oo, malakas ba talaga? Yes, ma'am, kung ano yung capabilities po niyan, ma'am, it's the po ng US po.
Okay. Colonel Francel, ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Mga kaibigan, ang magandang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Padilla. Sa detalye pa rin na ating mga balita. Posibleng maging independent sa Kamara si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kapag hindi siya nakasama sa minority bloc. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Congressman Marcoleta na nais niya at naayon din naman sa batas na sumali siya sa minority matapos matanggal bilang miyembro ng 5 malalaking komite sa Kongreso. Pero anya, kung hindi naman siya matanggap sa grupo ay magiging independent na lamang siya gaya ng marami ring miyembro ng House of Representatives. Narito ang pahayag ni Congressman Marcoleta. Wala pa naman. Kung tatanggapin nila ako, pupunta ako ron dahil yun ang nakalagay sa batas Tuntunin Pero pag hindi ako tinanggap, pagkat alam mo naman ang minority namin, ikaw rin naman naging kasama ka rin naman sa House of Representatives. Majority din. Kasama rin nila yan. So pag hindi nila ako tinanggap doon, magiging independent na lang ako. Okay. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi raw siya kinausap ni House Speaker Martin Romualdez matapos siyang matanggal bilang miyembro ng naturang mga komite sa Kongreso. Una na rito, sinabi ni Marcoleta na naniniwala siya na kaya siya tinanggal ay dahil sa pagsunod niya sa mga tuntunin ng mababang kapulungan. Naritong muli si Marcoleta. Dahil siguro ang nilalabang ko naman puro mga established rules Mga tuntunin din naman sa House Lalo na yung mga tradisyon. Ayaw na nila sigurong gamitin namin yung matagal na namin pinangangalaga ang mga unwritten rules at traditions. Pati yung House rules, ayaw na rin nila sigurong gamitin. Sana itapon na lang namin para wala na lang rules. Samantala, inspirado naman si Senator Lito Lapid sa ginawang pag-endorse sa kanyang Pangulong Bongbong Marcos bilang isa sa senatorial bet ng bagong Pilipinas Coalition sa 2025 midterm elections. Ayon kay Senator Supremo Lapid, isang malaking karangalan na makamit niya ang tiwala at basbas ng Presidente Marcos. Sinabi pa ni Lapid na dahil sa naturang bentahe, lalo siyang naging determinado na ituloy ang mga nasimulan niyang programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang social services. Ang tinagurang supremo ng FPJ Batang Quiapo ay natiling malakas sa mga serve at hindi nawawala sa rank na number 5. Bukod sa kanyang track record, naniwala si Lapid na lalo pang lalakas ang kanyang tsansa sa 2025 elections dahil nga sa endorsement ng Pangulong Marcos. Samantala, nagre-reklamo na naman ang mga naperwisyong users ng Smart Telco. Ito ay matapos makaranas ng kawalan ng signal ngayong hapon. Ayon sa ilang netizens, ilang araw na umunong pawala-wala ang signal at internet ng naturang service provider. Mayroong ding hindi nakakapag-send ng kanilang text messages at hindi nakaka-receive ng text, habang ang ilan ay hindi nakakatawag at hindi nakatatanggap ng tawag sa kanilang mga smart number. Matatandaan kamakailan lamang ay nangyari din ang ganito sa mga smart subscriber. Standby sa ating mga reports, standby Milky Rigunan, Let Narciso, standby Edniel. Abay, full-scale na paglilinis sa CIDG. Ipinagutos ni PNP Chief General Marabil. Samantala, dodoblehin at talaga itong Secretary Sani Angara, Love niya talaga ang mga teachers. Ganadong-ganado lakay matuto ang mga teachers nito. Mahalikan naman itong si Secretary Sani. Dodoblahin ng Department of Education ang Vacation Service Credits. O yan. O BSCs na maguro sa buong taon. Ayahay. Mula sa 15 days, gagawing 30 days. Ang Vacation Service Credits ng mga guro na maaari nilang gamitin para ma-offset ang kanilang mga absent dahil sa sakit at emergency o para makarecover
sa kaltas ng sweldo kapag nagbakasyon. Batay sa DepEd Order number 13 na pirmado ni Secretary Sani Angara, ay mga teachers kasama sa leave credits na mga gurong may hindi bababa sa isang taon ng serbisyo, maging ang mga bagong hire na teachers sa loob ng unang 4 na buwan ng school year. Bukod dito ay binago rin ni Angara ang kalkulasyon ng dagdag na BSCs depende sa overtime ng mga guro. Bawat oras na extra trabaho na isang school day, madadagdagan ng 1.25 hours ang vacation service credits, habang isa at kalating oras naman ang dagdag credit tuwing holiday. Ito mga teachers yan. Dumako na tayo lakay sa ating mga reports. Yes. Andito nga, para bigyan tayo ng update sa nagpapatuloy na Quadcom hearing, si RH12 Milky Regonan. Manang Milky. Naputol na yung mga signal natin. Nako, yan na nga. Smart ba tayo? Smart ba yung gamit natin? PLDT smart ba? Apektado ba yan pareho? Gamitin natin ng dito. Ayan, DJI. Ayan, Globe. Ayan. Ayama. Anyari, ha? Ayan, putol ang signal, ha? Balita muna tayo. Papanagutin sa ilalim ng bagong Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ang mga consignee na sinadyang itinengga sa pantalan ang kanilang mga kargamento. Ayan. Sampulan yung nagtengga ng bigas dyan sa Philippine Ports Authority, GM Santiago, ha? Ayon kay Agap Party List Congressman Nicanor Briones, pangunahan ng bubuing National Council ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtugi sa mga smugglers at hoarders. Magalit na ang presidente, ha? Tama lang, Mr. President, magalit din kayo, ha? Bukod dito ay magkakaroon din anya ng special team of prosecutors. Wow, yan ang kailangan, ha? Para hindi natetengga, ha? Hindi nagkakalimutan na nahahawak sa mga kaso may kaugnayan sa agri-smuggling. Kaya tsak nabibilis ang proseso ng pagsasampa ng kaso sa korte. Kasi mga kinasuhan noong panahon pa ni dating Pangulong Pinoy. Ayan, after Pinoy President Noynoy, Pangulong Digong, hanggang hindi pa umuusad yung kaso ng mga nakasuhan noon. Sa ilalim ng bagong batas, hindi lamang ang mastermind ang mananagot dito, kundi lahat ng kasabot dito, kasama na ang mga financiers, brokers, empleyado at mga mga kuya, yung mga drivers, mga pahinante, ha? Ayan, kaya pagka ganyan, sumbong nyo na para hindi kayo madamay. Maging ang mga nagbibiyahe na may illegal na produkto kasama ng kanilang mga tauhan ay kasama ring kakasuhan. Wawa naman sila. Balikan na natin lakay ang mga reports habang may signal pa. Update nga sa nagpapatuloy na Quadcom hearing, ibibigay sa atin ni RH12 Milky Reganan. Manang Milky. RH number 12, Milky Reganan. Milky, Your Honor. Milky. Ayan, papasok. Sino nandyan? Si Raymond. Ayan, sino bang ready, ha? Hello, party line. Ayan. RH number 12 mula sa Kamara de Representantes. Milky, please come in. Anyari na, ha? Ano nangyayari sa hearing dyan sa Quad Committee? Yes, Sakay. Ateya, nakaandang kumistigo si dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa mga nakalap na impormasyon pamoy mga anomalya sa Philippine Charity Sweepstakes Office noong Duterte administration bago siya napatay. Ito ang impormasyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa pagpapatuloy ng hearing ngayon ng Quad Committee sa isang illegal drugs at extrajudicial killings. Ayon kay Pimentel, nagsasagwa noon ng investigasyon si Barayuga sa mga anomalya sa PCSO na merong kinalaman sa small town lottery. Bago ito inambush, kompleto na umano ang mga dokumento at ebidensya ni Barayuga at handa siyang humarap sa investigasyon tungkol sa STL. Sa pagtestigo rin na Police Lieutenant Colonel Sante Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group at dating
Corporal Nestor Mariano, pinangalanan ng mga ito si Colonel Edilberto Leonardo at dating PCSO Chairman Rohima Garma, dating Police Colonel ng Central Visayas Regional Command ng PNP-CIDG na nag-utos umayong ipapatay itong si Barayuga. Nang musyo naman si Batangas Representative Jervil Luisco na isailalim sa Witness Protection Program sina Mendoza at Mariano na sa bigat sa kanilang mga testimonya. Sabing Luisco, makatutulong sina Mendoza at Mariano sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom, partikular na ang issue ng EJK. Sa investigasyon, marami din mga kamag-anak si Garma ang na-appoint sa mga posisyon sa PCSO. Nang nasa PCSO, pinondohan din ito ang party list sa kanilang binuo na ang pangalan ay SPL o Samahan ng Totoong May Puso gamit daw ang pondo ng PCSO. Sa Mananalakay at Teya, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Quadcom tungkol dito si EJK at merong announcement kanina si Congressman Robert A. Barbers, ang tagapapuno ng Quadcom, na tatapusin nila itong issue ng EJK at mamaya naman ay lilipat sila sa usapin ng Pogo. Sa impormasyon, Lakay at Teya, narito na rin sa batasan si Alice Buo at itong si Tony Yang para naman humarap sa investigasyon tungkol sa issue ng Pogo. Hanggang ngayon, Lakay, ay wala pang nagsasabi na narito rin sa panel na mag-iimbestiga o magtatanong itong si Congressman Paulo Duterte sa kabila ng mga report na siya ay mahaharap dito at magtatanong sa ilang mga resource person. So babalik ako, Lakay, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Quadcom tungkol Lakay. Mukhang overtime ng mga congressman, Biyernes ngayon. Oo nga. Abutin ba ng gabi ito, ha? Hanggang kailan ba itong hearing nila? Uumagahin na naman ba? Bakasyon na ang Kongreso. Lakay, usually Teya at Lakay, ang Quad Committee ay inaabot hanggang alas 11 ng hating gabi. Pero ang sabi doon sa mga nakalap nating impormasyon ay baka magsagawa ng mga twice a week na hearing ang Quadcom sa susunod na linggo kahit na nakabakasyon ng session para daw mapabilis at matapos ang kanilang investigation. Okay, sige. Antabayan na natin. Wala ba si Congressman Pulong? Ayan, wala pa. Aha, si Mayoran na lang muna at saka si Yang. Aha. Oo. Nandito na daw sa batasan si Tony Yang at si Alice Buo dahil after itong issue ng EJK at illegal drugs ay magsushift na yung investigasyon ng Lakay at kaya sa usapin naman ng Pogo. So magbabalik ako sa update, kaugnay pa rin ng hearing ng Quad Committee. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Bati mo natin siya na Kuyang Mista Ray Mina ng Sandigan 82, Kuyang Jun Kikoy Romel Cabanela at siyempre si Romel Cabanela. Ayan, sabi happy weekend, TGIF. Report mula kay Let mula sa Malacanang. Misamis Occidental tumanggap ng 53 million pesos na halaga ng tulong kasunod ng deklarasyon bilang insurgency-free province. I-detalye mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Isaya Lakay aabot sa higit 53 million pesos na halaga ng tulong pinansyal at iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Misamis Occidental. Kasunod nga ito ng deklarasyon ng insurgency-free status ng probinsya. Bahagi ng assistance ng distribusyon ng tig 10,000 piso sa 120 mga dating rebelde sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan program ng Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ang Pangulo ng 4,000 piso hanggang 5,000 piso sa 5,000 benepisyaryo sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program ng DSWD. Pinaglaanan ng 10.13 million pesos ang Sustainable Livelihood Program para sa 37 asosasyon. Bukod pa rito ang higit 4,000 piso para sa 5,000 benepisyaryo sa ilalim ng TUPAD. Naniniwala si Pangulong Marcos na sa pamagitan ng implementasyon ng socio-economic interventions ay mapipigilang maulit ang conflict sa Misamis Occidental. Narito si Pangulong Marcos. It is our hope that through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress in the home of all of those from Misamis Occidental. Si
Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Happy birthday muna kay General Miguel Malbar. Isa sa mga bayani natin. 159th birthday. Ayan. Kay General Miguel Malbar. Mabuhay daw ang mga Malbareños. Pagbati mula kay Kuyang Nobol. Retired Admiral Art Manalo Abo ng Philippine Coast Guard. Samantala, may barikan gadiyan sa Malbar, Batangas, Samantala, benepisyo, ito muna. Full scale na paglilinis sa CIDG. Ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Marbil. Ba't marami dapat linisin sa CIDG? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang isang full-scale internal clean-up sa Criminal Investigation and Detection Group. Ito ang direktiba ng top cop sa bagong upong direktor ng CIDG na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ayon kay Marbil, misyon ni Torre na maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa premier investigating arm ng PNP. Sa kanyang pahayag, tahasang ipinabubunot ng PNP Chief kay Torre ang mga tauhang magiging tinik umano sa integridad ng hanay. Pero nang tanongin na ng media kung may iniimbestigahan ba ang PNP na anomalya o pagkakasangkot ng CIDG personnel sa illegal na gawain, nararatiling tigom ang bibig ng pambansang pulisya hanggang sa ngayon. Nabatid na bago palitan si Torre, palitan ni Torre, si Police Major General Leo Francisco, nakatoka ang hanay sa pagsisiyasat kung may pulis nga bang sangkot sa illegal na pogo. Tiwala naman si Marbil sa track record ni Torre na nanguna sa pagkaka-aresto sa ma-influensyang umano'y human trafficker na si Apollo Kibuloy, maging sa reorganization ng mga pulis sa Davao Region. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maraming salamat Edniel. Benepisyo para sa mga barangay health workers, hindi dapat ipagkait ayon kay Senator J.V. Ejercito. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Malaki ang papel, Mr. Yet Mayor, na ginagampanan ng mga barangay health workers o mga BHWs kahit hindi dapat ipinagkakait sa kanilang mga benepisyo. Ito ang deklarasyon ni Senator J.V. Ejercito sa kanyang sponsorship speech para sa Senate Bill number 2838 o ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Ayon kay Ejercito, ang mga BHW sa mga bayani sa larangan ng kalusugan ng panahon ng pandemya, sila din ang pumupuno sa kakulangan ng Department of Health sa serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar. Inilarawan ng senador ang mga BHWs bilang living proofs of selflessness and unconditional love sa ating mga kababayang nangangailangan. Layunin ng panukalang sa bigyan proteksyon ng mga BHW sa politika. Kapag hindi kakampi ang naupo sa barangay, sila ang napag-iinitan. Bigyan sila ng 3,000 piso na monthly honorarium, allowances at hazard pay, at one-time 10,000 peso benefit para sa mga nanilbihan na ng 15 taon pataas. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, Lakas CMD. Isinumite na sa COMELEC ang mga signatories para sa mga Certificate of Nomination and Acceptance ng kanilang mga kandidato. Pa palang ganun? Kailan pa bang may acceptance, nomination acceptance? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Lakaya saya nagsumite na sa Law Department ng COMELEC ang Lakas Christian na Muslim Democrat na mga pangalan na siyang opisyal na pipirma na sa mga Certificate of Nomination and Acceptance ng kanilang mga magiging kandidato para sa 2025 midterm election. Mismo si Congressman Jose Aquino II, ang Secretary General ng Lakas CMD ang nagdala ng mga dokumento. Ayon kay Congressman Aquino, binigyan ng Lakas CMD na na sina House Speaker Martina Romualdez bilang chairman ng partido, Senator Ramon Revilla bilang party president, Quezon Province sa Congressman na J.J. Suarez at House Majority Leader Matrix Adlite. Sa ngayon, itinutuloy ni Congressman Aquino na ang Lakas CMD
na ang prominent political party sa Pilipinas dahil ito ay may pinakamaraming miyembro. Sabi niya mayroong 109 na mga kongresista, 50 governors at may sa natundaan ng mga city at municipal mayors na miyembro ang lakas sa CMD sa mga governor, provincial board members, city at municipal councilor. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa is una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boyji. Naku, ingat sa mandurukot. Ito nga, tumandurukot ng cellphone sa MRT station, arestado sa Makati City. Idatali mo RH27 Noche, Kakas Noche. Ito yata lakay sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki na umano'y tirador ng cellphone sa LRT Ayala Station sa lungsod ng Makati. Nilala na arresto ng suspect na si Emilio Delfin II. Ayon sa report ng reklamo ng biktima na si Rosetta Kerstina Santos, isang accountant, habang nasa MRT Ayala Station, napansin niyang dinudukot ng suspect ang kanyang iPhone 14. Dahil dito agad humingi na sa klolo si Santos sa lady guard ng MRT at dinala sa istasyon ng pulisya. Ang suspect ay maharap sa reklamong theft. Ayon sa 27 na Kakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche Kakas Tardes Diaz. Samantala, balitang sports, PBA player Jan Amores at kapatid nakalaya matapos na mapaglagak ng piyansa. Ayan. Kasi binaba sa frustrated homicide instead na frustrated murder ang kaso. Kristan Karag, please come in. Kristan. Yan kasi lakay of pasamantalang nilayan na muna ang basketballista si Jan Amores at ang kanyang kapatid. Ito ay palang mga kumpiyansa ang dalawa para sa kanyang kinaharap na kaso na attempted homicide. Piyak sa 24,000 pesos ang piyasa para kay Amores at 10,000 pesos naman para sa kanyang kapatid. Mamaya na kahapon, sumuko si Amores at ang kanyang kapatid sa mga pulis. Bago nito, kumala tayo ng CCTV footage kung saan nakita si Amores na bumaba sa isang motorsiklo at pinaputukan ng isang baril ang isang lalaki na kilalang si Lee Cacalda sa Lumban, Laguna. Ayon kay Police Major Bob Luis Ortez, hepe ng Lumban Police, bago nangyari ang pamamaril, nagkaroon nga ng alitan sa pagitan ni Cacalda at Amores sa isang basketball game. Tiyak naman ni Ortiz na ligtas ang kalagayan ni Cacalda. Kasalukuyan nakakontrata si Amores sa PBA team na Northport Batampier. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O, dali na lang sa pier, maging kargador muna doon. Ay, Aling Pilising, kumusta ang dollar po ninyo? Naku, bumabagsak ang halaga ng piso, misis. Magkano na naman lakay? Abay, sabi nating business correspondent Michael is my guy, ang palitan ng piso sa dolyar. O dolyar sa piso ay 56 pesos and 07 centavos. Abay, bumabagsak ang humihin ang piso. Kahapon 55.96 lang. Ngayon ay 56 na. Ha? At para sa mga users ng Smart, ayan, konting pasensya daw po, sabi ng Smart Management. At ang ilang bahagi daw po ng Luzon ay maaaring makaranas ng pasulpot-sulpot sa serbisyo, sa inyong mga text messages, internet, mobile data at maging sa pagtawag. Ayan. Sorry daw po, konting pasensya. Ayan, sabi ng Smart. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Thank God it's Friday. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Chill lang, TGIF. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. Bye-bye. Ingat-ingat. Tala pa sweldo. Lunes lakay. Lunes pa. Hello sa atin. Bye-bye. Ingat-ingat. Tipid-tipid.